Good day mga chinggo, tara! Samahan niyo akong maglinis-linisan. Dahil wala nga akong magawa sa araw na ito, kaya naman naisipan ko ngang maglinis muna. Paano ba naman, ilang araw na nga akong nakahilata, palibas ay maulan nga dito sa amin at wala ngang magawa sa buhay. Di ba'y kasarap nga naman talagang matulog kapag ulan ng ulan? Samahan pa ng panonood ng K-drama ay talaga namang katalo na. Ilang araw na nga ako na wala sa mood na gumawa nga ng video, buti na nga lang ngayon ay nasa mood na. Kaya hanga talaga ako sa mga mommy vlogger na araw-araw nga na nakakagawa ng mini vlog. Sana naman ay magkaroon din ako ng ganyang spirit na araw-araw talaga ay kayang-kayang mag-vlog yung nasa mood talaga. Kasi naman sa totoo lang ay hindi naman talaga ganun kadaling gumawa ng mga mini vlog. Sa mga sandaling ito ay pinagtatanggal ko na nga muna ang mga gamit dito, saka ko pinunasan ng basang-basahan. At pagkatapos nga noon ay pinunasan ko na nga rin ito ng tuyo at malinis na basahan. Ito nga palang patungan na pinagalagyan ko nga dito ng mga gamit ay yung 6 layer na shoe rack. Ginawa ko lang patungan at wala nga akong mapaglagyan. Isa-isa ko na nga munang pinunasan aring mga gamit diyan at talaga namang kaalikabok na ikatagal ko nang hindi nakakapaglinis. Siguro yung mga 1 week na nga yata nang huli nga ako makapaglinis dito, kaya tingnan nyo naman, maalikabok na, kaya kailangan ko na nga aring punas-punasan. Nakukuha pa naman siya kahit papano sa papunas-punas, kaya hindi na nga ito natin kailangan pang hugasan. Gumamit na nga muna ako dito ng karton para kahit papano ay magandang tingnan at maganda rin ang pagkakasalansan. Balak ko rin naman bumili ng organizer para dito, kaso wala pa nga akong budget para nga doon. Ang pera ko kasi ngayon ay nilalaan ko talaga para pang uwi namin ng summer, pamasahe at panggastos nga namin doon. Kaya kahit kating-kati na ang mga kamay ko sa pag-add to cart at pag-check out ay wala nga akong magagawa, kailangan kong pigilan ang aking sarili. Pagkatapos kong punasan aring aking ibang mga gamit ay inilagay ko na nga muna ulit ito doon sa aking lagayan para hindi naman nakakalat. Nasa mood talaga ako ngayon maglinis dahil isipin mo sa dami at sa liliit nga nito ay napagtiyagaan ko nga aring punasan. I-flex ko nga pala itong salamin na matagal na sa akin at nabili ko nga pala ito sa Novo. Natutuwa nga talaga ako dito sa salamin na ito dahil pwede mo siyang pihitin kahit saan mo gustuhin. Ito nga pala yung isa sa mga organizer ko na napakarami ang laman, kung titingnan nyo ay kung ano-ano na nga lang ang mga nakalagay diyan. Halos lahat nga ng gamit kong maliliit ay dito ko na nga lahat pinagsiksikan. At dahil kulay cream nga ito ay kabilis ngang madumihan at kitang-kita nga ang mga alikabok na nanriyan. Shoutout nga pala sa mga nanonood diyan, hanggang ngayon ay nakahilata pa rin at tinatamad pa rin maglinis. Huwag kang mag-alala dahil naiintindihan kita dahil ako ay gayon din minsan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa mood nga ako maglinis, may mga pagkakataon talaga na tinatamad talaga akong maigi. Sa lahat nga pala ng organizer ko ay ito talagang organizer na hindi ko talaga mabitaw-bitawan dahil napakarami talagang gamit nga nito sa akin. Kung mapapansin nyo, talaga namang pinagsama-sama ko na nga diyan ang aking mga pangmukha, ang aking pang lipstick, ang aking mga lighter, gunting at kung ano-ano pang mga nandiyan. Ito nga pala yung aking mini cutter na ginagawa kong parcel opener ay talaga namang pagkamura at pagkaganda. Kaya naman kung bet mo rin yan, mag-comment ka at ilalagay ko nga ang link sa comment section. At sa wakas, nung matapos ko nga aring punasan isa-isa lahat, ay binalik ko na nga ari sa kanila talagang lagayan. Sana naman next time ay makabili nga ako ng mga rack organizer or mga organizer na talaga namang aangkop din nga sa aking mga gamit na ari para naman mas magandang ang tingnan. Anyways, pinagpupunasan ko na nga aring aking mesa at pinagtatanggal ko na nga ang mga kalat dini para bumalik na naman ang kanyang dating ganda, o diba? Napakaganda nga naman talaga ng mesa kapag wala nang nakalagay na kung ano-ano pa mga gamit diyan, maliban nga sa flower base na may kasama syempreng flower. At pagkatapos ay pinunasan ko na nga aring wallpaper na napakatagal na nang nakadikit dito nga sa aming dingding. Kung napapansin nyo, yung mga butas-butas diyan ay talaga namang pinagkakalmot nga yan ng mga pusang napapagala dini. At dahil wala pa nga ako ditong patungan na pwedeng mapaglagyan, kaya ginawa ko na nga munang patungan aring upuang mahaba o kahit papano ay napapakinabangan ko naman. Sa part na ito ay hindi ko nga agad lahat nalagyan ng linoleum aring aming sahig dahil kapag umuulan at tumatagos naman ang ulan dini sa aming dingding ay nababasa nga ang parting ito. Kaya naman hindi ko na nga muna ito nilagyan ng linoleum kahit nga ang pangit niyang tingnan. Hayaan nyo at pagdating ng araw ay magiging tiles din naman yan. Sana nga'y magkatotoo nga. At pagkatapos ay nagwalis na nga ako dito para matanggal nga ang mga alikabok na nandito nga sa aming sahig. Nakita ko nga dito na nayuyupi yung linoleum din sa may gilid, kaya naman pinaglalagyan ko na nga ito ng tamtax. At pagkatapos ay martilyo na nga ang ginamit ko dito pag push dahil ang sakit nga sa kamay. Dahan-dahan ko na nga rin itong pinukpok para kahit papano ay hindi nga mabali yung kanyang pinakapako. At pagkatapos ko nga dito ay binalik ko na nga muna aring electric pan dito nga sa aking pinaglalagyan sa may gilid para kahit papano ay hindi nga ito nakakahambala. Sa liit ba naman itong aming bahay, kailangan talaga maayos ang pagkakalagay ng mga gamit para naman kahit papano ay hindi nga ito mukhang maliit at hindi nga mukhang makalat. Para sa akin ay kontento na nga ako dito sa aming maliit na tahanan, kaso minsan nalulungkot ako kapag meron kaming mga bisita ay talaga namang pag nagsasabay-sabay ay talaga namang siksikan. Yun lang naman ang kaisa-isang disadvantage na nakikita ko sa maliit na tahanan. Inayos ko na nga muna itong kortina na ginawa ko ngang pinaka-divider para kahit papano ay meron namang privacy itong aming tinutulugan. Hindi pa nga ako nakakabili dito ng curtain rod, kaya naman kawawa
kawayan na muna ang aking ginamit dito para naman kahit papano ay hindi lawlaw itong aking kortina. O diba, kahit papano ay meron na kaming privacy. At sa wakas ay natapos ko na nga itong aking paglilinis at ito na nga ang resulta. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsama at sa inyong panunood. Please follow for more. God bless!